Habang pinalalawak ng Ukraina ang kampanya nila sa malalayong distansya, may hamon silang hinaharap. Epektibo ang kampanya, pero nais ng Ukraina na mas maraming drone ang tumama sa target. Kailangan nilang malampasan ang depensa sa himpapawid ng Rusya, hal maraming drone ang nalilihis sa landas o sinisira ng mga depensang iyon. Kapag mahina ang depensa sa himpapawid ng Rusya, mas maraming nasusunog sa Rusya. Isang simpleng konsepto lang ito. At ngayon, nagbigay na ang UK ng solusyon sa problema ng Ukraine. Hindi ka maniniwala sa sandatang ibinigay ng UK sa Ukraine, parang kay Harry Potter, na posibleng magbago ng takbo ng digmaan. Layunin ng Ukraine na ibalik ang Russia sa panahon ng bato. At ngayon, posible na ito. Bakit? Paparating na ang Stone Cloak. Noong Hulyo 26, iniulat ng Telegraph na ang bagong punong ministro ng UK, Andy Burnham, inilahad niya na pipirma siya ng bagong kasunduan kasama ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Ang bagong kasunduang ito ay pipirmahan sa isang pagpupulong ng dalawa sa isang naval yard at magiging patunay na ang suporta ng UK sa Ukraine sa pangtatanggol nito ng teritoryo laban sa Russia ay nananatiling matatag ayon kay Burnham. Kaya may bagong kasunduan na naghihintay na mapirmahan. Ano ang mahalaga rito? Ang mahalaga ay kung ano ang makukuha ng Ukraine. Sa kasunduang ito, makakatanggap ang Ukraine ng mga espesyal na signal jammer mula UK para isama sa bagong serye ng sandata nito. Tinawag na Stone Cloak, ang mga jammer na ito ay halos hindi matukoy ng Russian Air Defense ang mga paparating na drone at cruise missile ng Ukraine. Parang invisibility cloak ni Harry Potter, pero para sa armas. Iyan ang ipinangakong ihahatid ng UK. Pero mas malalim pa roon ang usapan. Hindi lang nag-abot lang ng ilang Stone Cloak ang UK at natapos na ang usapan. May lisensya na ang Ukraine para gumawa ng sarili nilang makabagong jammer. Sanay na ang Ukraine sa mga Stone Cloak. Nagbigay na ang UK ng libu-libong signal jammer sa Ukraine. Dayunpaman, kahit ang mga libu-libong yon ay hindi pa rin sapat. Mas pinagting ng Ukraine ang kanilang long-range campaign noong 2026. Kaya 10,000 drone ang pinakawalan papasok sa Russia at mga sinakop na teritoryo. Iyan ang kailangan ng Ukraine. 10,000 Stone Cloaks na kasabay ng dami ng drone na pinakakawalan nila. Sa kasunduang ito, magkakaroon ng karapatang-ari sa teknolohiya ang Ukraine para maiproduce nila ito ng maramihan. Marahil sa antas na hasit ang UK ay hindi kayang gawin. Bago dumating si Zelensky, inilahad ni Burnham ang dahilan ng kanyang desisyon. Matatagang suporta ng Britanya sa Ukraine bilang magkasangga. Hindi dapat magduda ang Russia sa aming determinasyon. Hindi kami titigil hanggang makamtan ang pangmatagalang kapayapaan para sa Ukraine, sabi ni Burnham. Bago idagdag, ang Stone Cloak ang pinakamahusay sa sariling inobasyong British at subok na sa frontline at magiging mahalaga ito sa pangprotekta ng ating seguridad sa parehong bansa natin. Ito ay isang mensahe kay Voldemort. Pasensya na, Putin, malapit nang hindi makita ang mga drone at misil ng Ukraine. Wala siyang magagawa rito. Kahit gustong patunayan ng UK na kasama nila ang Ukraine. Malaking dagok ito kay Putin na gustong magdulot ng pagkakabaha-bahagi sa Europa. May elemento ng pansariling interes sa bagong kasunduang ito. Makakagawa ang Ukraine ng Stone Cloaks. Kapalit nito, makakakuha ang UK ng mass deployment data tungkol sa jammer na napatunayang mahalaga sa frontline sa Ukraine. Ayon sa mga pinuno ng British Army, kukunin nila ang datos sa performance ng Stone Cloak kapag malawakan na itong na-deploy. Gagamitin ng UK ang impormasyong iyon sa pag-develop ng bagong missile at drone at nais nilang makita kung paano gumagana ang kasalukuyang bersyon ng jammer dahil planong isama ang Stone Cloak sa Project Breakstop na paparating na murang cruise missile. Iniisip naming parehong gagamitin ng UK at Ukraine ang datos para i-adjust ang Stone Cloak. Mas epektibo ito laban sa depensa ng himpapawid ng Russia. Malaki ang bagong kasunduang ito para sa Ukraine dahil sa ilang dahilan na ipapaliwanag namin mamaya. Pero una, ang malaking tanong, ano ba talaga ang Stone Cloak? Ang Stone Cloak ay bagong signal jammer na pwedeng ikabit sa drone at misil. Dinisenyo ito para tulungan ang mga sandatang iyon na malampasan ang mga depensa sa himpapawid. May kaunting dagdag na impormasyon ang Euroactive. Ang mga jammer na ito ay maliit. Halos kasing laki lang ng isang tablet na computer. Maaring direktang ikabit ang mga ito sa sandatang gagamitin ng Ukraine. At gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagharang ng mga signal na ginagamit ng mga air defense system na nagpapahintulot sa mga sistemang iyon na subaybayan at targetin ang mga projectile ng Ukraine. Batay ron, may papalagay nating ang Stone Cloak ay hindi lang sa air defense system nakaapekto, kundi pati na rin sa radar na nakakabit sa sistema. Bukod doon, kokonti lang ang alam natin. Puro haka-haka pa. Malamang na gumagamit ang Stone Cloak ng radio frequency jamming para maging mahirap matukoy ang mga projectile. Dahil walang inilabas na opisyal na datasheet, maaari lang nating ipalagay na kasama rito ang mga radio frequency band na ginagamit ng mga radar ng Russia para sa early warning at tracking. Kailangan din ng Ukraine na makakuha ng mahahalagang piyesa para makagawa ng sarili nitong mga Stone Cloak. Kasama rito ang mga semiconductor, amplifier, at RF module. Lahat ng ito ay tila nakakaya namang makuha ng Ukraine para sa iba pa nitong mga sandata. Malamang, hindi naman dapat mahirapan ng Ukraine na makuha ang mga bahaging ito. Bagaman maaring makaapekto ang dami ng mabibili sa bilang ng Stone Cloaks na magagawa ng Ukraine. Problema na ito sa hinaharap.
Sa ngayon, magdiriwang ang Ukraine dahil nakuha nila ang karapatang gumawa ng kagamitang posibleng magpabago sa digmaan nila laban sa Russia. Bago natin talakayin ang dahilan ng pagbabago, paalala lang na ito ay palabas militar. Kung nagugustuhan mo ang nakikita mo sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang aming pagsusuri sa mga bagong sandata ng Ukraine. Magsimula tayo sa kinokontra ng Stone Cloak, ang air defense ng Russia. Kahit maraming nabanggit dito tungkol sa pagkabigo ng mga depensa, nagawa pa rin ng mga drone operator ng Ukraine na magsagawa ng daan-daang atake sa targets ng Russia ngayong 2026. Problema pa rin ang mga ito at kung paniniwalaan ng Russia, mas marami pang mga drone ng Ukraine ang nasasabat kaysa sa talagang nakakarating sa mga target na nais ng Ukraine. Halimbawa, iniulat ng Al Jazeera na sinabi ng Ministeryo ng Depensa ng Russia na 571 na drone ng Ukraine ang nawasak ng kanilang air defenses sa isang overnight na pag-atake bago mag-Hulyo 24. Sa pagtatapos ng 2025, ang Royal United Services Institute ay nagsagawa ng pag-aaral na nagkonklusyon na mas mababa sa 10% ng mga drone na inilulunsad ng Ukraine ang nakakarating sa kanilang mga target. Kung ganon pa rin ang sitwasyon, makalipas ang mahigit kalahating taon ay hindi malinaw ang mahalaga. Nais ng Ukraine na mas epektibo ang kanilang long-range strike kaysa dati. Ang pag-atake sa air defense ay tumutulong lumikha ng mga ligtas na rutang panghimpapawid para sa mga drone at missile. Ngayon, nais ng Ukraine ang mas malaking tagumpay. Paano kung makalipad sila ng 6 drone at 20% o 30% nito ay tumama sa target? Iyan ang maaaring maging bunga ng desisyon ng UK tungkol sa Stone Cloak. Kung magagawang mass-produce ng Ukraine ang mga kagamitang ito hanggang sa punto na mailalagay nila ito sa karamihan, kung hindi man lahat, ng mga projectile na pinapaputok nila papuntang Russia at mga okupadong teritoryo, magkakaroon sila ng seryosong force multiplier sa kanilang panig. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga bagay tulad ng mga pag-atake sa refinery na isinasagawa ng Ukraine. Epektibo na ang mga pag-atake nyon. Noong ika-25 ng Hulyo, muling inatake ng Ukraine ang Tyumen Refinery na 2,000 kilometro ang layo mula sa kanilang hangganan. Nadulot ng sunog ang pag-atake. Mas malaki sana ang apoy kung mas marami pang drone ng Ukraine ang nakalusot. May benepisyo rin para sa Ukraine pagdating sa gastos ng mga ataking ito. Bagamat ang mga drone ay nagbibigay ng murang paraan para magsagawa ng mga pag-atake mula sa malayo, ang pagpapadala ng mga grupo ng UAV na hindi naman nakakarating sa kanilang mga target ay nangangahulugan pa rin na ang Ukraine ay nagsasayang ng 10,000 kung hindi man daan-daang libong dolyar sa bawat pag-atake. Maari yung baguhin ng Stone Cloak. Nababago nito ang kalkulasyon ng strike strategy ng Ukraine. Sa epekto naman sa Russia, ito ang pangalawang dahilan kung bakit mahalaga ang lisensya ng Stone Cloak. Ang long-range na estratehiyang lumalawak at epektibo ngayon ay maaring magdulot ng matinding pinsalang pang-ekonomiya at psikolohikal sa mga Ruso na ramdam na ang epekto ng digmaan na di nila inasahang darating mismo sa kanilang pintuan. Nung sinalakay ng Russia ang Ukraine noong 2022, hindi inasahan na aabot ng 2,000 kilometro sa loob ng Russia ang mga drone at missile. Kahit nabigo ang unang pagsalakay at nakakuha ng Western missile ang Ukraine, ang saklaw ng mga missile na yon ay naglilimita lamang sa mga pag-atake sa mga reyon na malapit sa hangganan ng Russia, kasama ang Crimea at Dagat Itim. Sa 2026, nagbago na ang sitwasyon. Kayanan ng Ukraine magsagawa ng malalayong pag-atake. Gaya ng sa Tyumen, paulit-ulit nilang ginagawa ito. Kaya pati ang pinakamalamig ang ulo sa mga Ruso nababahala. Noong Mayo, iniulat ng United 24 Media ang tindi ng kampanya ng malalayong pag-atake ng Ukraine. Noong Agosto 2024, nagpalipad ang Ukraine ng mahigit 1,000 drone laban sa mga target militar ng Rusya. Noong Hulyo 2025, umakyat na ang bilang sa 3,000. Noong Marso 2026, umaabot na sa humigit kumulang 7,000 drone ang inilulunsad ng Ukraine sa loob ng isang buwan. Sapat na ito para malampasan ng Ukraine ang Russia sa dami ng pinakawalang projectile sa kalaban. Wala nang tahimik na likurang bahagi ang Russia saan mang mahalagang lugar. Ang tanging mga lokasyon na ligtas mula sa mga drone ng Ukraine ay nasa malayong silangan ng Russia. Malayo ito sa Ukraine. Kaya di na mahalaga. Maliban sa pagiging lugar na mapagkukuhanan ni Putin ng sundalo. May ibang layunin ang mga pag-atake maliban sa bilang. Pinahihina ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia at palagi nitong ipinapaalala sa mga tao ni Putin na ang digmaang sinimulan ng kanilang leader ay tinatamaan na rin sila. Sa usaping pang-ekonomiya, ang mga drone ng Ukraine ay nagdudulot na ng inaasahang epekto. Ayon sa ulat ng Telegraph noong Hulyo 6, kalahating milyong Ruso ang nabangkarot noong 2025 dahil sa epekto ng digmaan sa ekonomiya at nahaharap ang bansa sa krisis sa pagbabangko. Hindi rin inaasahan ng paglago sa malapit na hinaharap. Binago ng Ministeryo ng Ekonomiya ng Rusya ang kanilang GDP growth forecast para 2026 mula 1.3% pababa sa 0.4%. Ganoon din ang mangyari sa 2027 kung saan 1.4% na lang ang tinatayang GDP growth imbes na 2.8%. Pinaganda lang ng Rusya ang datos, kaya mas malala talaga ang sitwasyon. Malala yung pag-atake ng Ukraine. Ang malaking sanhi ng mga problemang ito sa ekonomiya. Nakatulong din ang mga ito sa pagdulot ng krisis sa gasolina sa Rusya na umabot sa karamihan ng reyon at nagdulot ng matinding paghihirap sa mga mananakop ng Crimea. Patuloy na inihihiwalay ng mga pag-ataking katamtaman at malayuan. Inatake na rin ng Ukraine
maging ang mga negosyong mukhang sibilyan gaya ng wild berries na tinuturing na Amazon ng Rusya. Hindi kasing inosente ang wild berries, gaya ng gustong ipakita ng Rusya. Nagbebenta ang e-commerce platform ng drone, piyesa at gamit militar. Ilang beses na ring inatake ng Ukraine ang mga bodega ng kumpanya nitong Hulyo. Ibig sabihin, nasusunog ang bilyong dolyar na halaga ng paninda. Para sa mga negosyanteng umaasa sa wild berries, para sa kanilang mga negosyo, ang mga dagok ay mapaminsala at nakamamatay. Tinago na ng wild berries ang mga kategoryang militar sa kanilang online portal. Ganyan ka-epektibo at nakakakilabot ang mga pangmalayo ang pag-atake ng Ukraine. Ngayon, isama mo pa ang Stone Cloak sa combo na yan. Dahil sa invisibility cloak sa kanilang mga drone, lalong titindi ang kampanya na nagpapahirap sa ekonomiya at tao ng Rusya. Hindi na kailangang dagdagan ng Ukraine ang bilang ng mga drone na kanilang pinapalipad. Mas magiging epektibo lang ito gamit ang mga drone na kasalukuyan nilang pinapadala sa Russia. At hindi rin maaring maging mas maganda ang timing ng bagong kasunduan sa lisensya. Pagkatapos ng pagpupulong noong Hulyo, 26 kasama ang mga lider ng militar, sinabi ni Zelensky na may bagong listahan ang Ukraine ng mga target militar sa Russia. Ngayong araw, nagkasundo kaming ituloy ang aming mga operasyon at in-update ang listahan ng mga prioridad na target batay sa tunay na epekto ng mga ito sa Russia at sa kakayahan nitong ipagpatuloy at pahabain ang digmaang ito. Sabi ni Zelensky, dagdag pa niya, layunin nitong lalo pang itulak ang Rusya tungo sa diplomasya sa pamamagitan ng paggambala sa produksyon ng mga bahagi ng armas. Nagdudulot ng pagkalugi sa langis at iba pang pagkalugi sa ekonomiya. Ibinabalik ang digmaan sa pamilyar na teritoryo. Posibleng hindi umabot sa oras ang lisensya at produksyon ng Stone Cloak para maapektuhan ang mga target na ito. Pero mas marami pa ang ilalagay sa listahan sa hinaharap. Hindi mawawala ang mga drone ng Ukraine. Sa totoo lang, pupunta nga sila diretso sa Rusya gamit ang Stone Cloaks. Mas madalas nilang tamaan ang mga target na itinalaga ng Ukraine sa drone operator nila. May isa pang dahilan ng pag-aalala ng Rusya sa Stone Cloak. Patuloy ito ng mahusay na pakikipagtulungan ng Ukraine sa mga kaalyado, lampas sa inaasahan ni Putin. Ibabalik namin kayo sa inakala ng Rusya na palaging magiging kalagayan ng Ukraine noong 2022. Isang mahinang bansa ito para sa Rusya, kahit nagawa nitong maitaboy ang unang special military operation. Pero nabubuhay lang ito dahil sa bilyon-bilyong dolyar na armas mula sa mga bansang kanluranin para sa Ukraine. Oo, umasa ang Ukraine sa mga armas noong mga unang taon ng digmaan. Pero nagbago na ito. Noong 2022, tatanggapin ng Ukraine ang anumang armas na ialok. Tinuring lang silang tagatanggap ng tulong. At ayos lang ito kay Putin. Kahit na galit siya sa kolektibong kanluran dahil sa mabilis nilang pagtulong sa Ukraine, naniniwala siyang kaya niyang kontrolin ang mga lider ng kanluran para bawiin ang tulong sa tamang oras. Basta ipakita niyang linta ang Ukraine na hindi karapat-dapat mabuhay. Layunin niya ang pagkakawatak-watak. Sa 2026, hindi na mahina ang Ukraine gaya ng inaakala ng Russia. Sa totoo lang, hindi naman talaga ito naging mahina. Ngayon, nakikita nating aktibo ng nag-aambag ang bansa sa depensa ng Europa at mundo. Imbes na maging bansang umaasa lang sa iba para mabuhay. Isipin mo ang tunay na ibig sabihin ng paglilisensya ng UK ng Stone Cloak sa Ukraine. Hindi lang ito basta pagpayag ng UK na gumawa ng sandata ang Ukraine. Ito ay pagkilala sa katotohanan na ang sektor ng depensa ng Ukraine ay sobrang lumago sa laki at sa pagiging komplikado, kaya't mapagkakatiwalaan na silang gumawa ng isa sa pinakamakabagong kagamitan na ginawa ng militar ng UK. Ang nakikita natin dito ay ang pagkilala sa Ukraine bilang isang lumalakas na kapangyarihan sa depensa. Ang sektor ng depensa ng Ukraine na nagkakahalaga ng $1 bilyong noong simula ng pagsalakay ay lumubo na ngayon sa kapasidad na higit sa $55 bilyong. Hindi na lang basta tumatanggap ng tulong ang Ukraine, isa na rin itong tagapag-ambag. Ang pagbibigay ng Stone Cloak license ng UK ay pagkilala na naging mahalagang katuwang ng Ukraine sa depensa ng Britanya, gaya ng pagiging mahalagang katuwang ng UK sa Ukraine. Madalas na itong nangyayari na yung 2026. Ang Stone Cloak ay isa lang sa mga bagong advanced na teknolohiyang nililisensyahan sa Ukraine para sa produksyon. Kamakailan, inanunsyo rin ng US na papayagan nilang gawin ng Ukraine ang Patriot Interceptor missile. Ibig sabihin, ang isa sa pinaka-advanced na air defense missile sa mundo ay gagawin na sa Ukraine. Iniulat ng Defense Express noong Hulyo 23 na nakikipagnegosasyon ang Raytheon gumagawa ng Patriot missiles sa Ukraine para maisara ang kasunduan sa lisensya. Nagbigay rin ng lisensya ang France sa ilang sandata sa Ukraine noong unang bahagi ng Hulyo. Binigyan ang Ukraine ng pahintulot na gumawa ng sarili nitong Aster 30 air defense missiles, ASM Hammer bomb kits at Scalp Cruise missiles. Ang ipinapakita ng mga kasunduang ito at pinagtitibay ng Stone Cloak Agreement ay naging mahalagang bahagi ng Ukraine sa depensa ng Europa. Kinikilala ng UK ang katotohanan yan. Nakikita nito ang halaga ng pagpapagawa sa Ukraine ng jammer ng UK dahil kayang subukan ng Ukraine ang device sa paraang hindi magagawa ng ibang bansa. At kaya rin itong gawin ito ng maaasahan hanggang sa punto na maaring ang Ukraine na mismo ang gagawa ng Stone Cloaks para sa UK kapag natapos na ang digmaan. Tinawag ng Atlantic Council ang Ukraine na kalasag ng Europa at may punto sila. Kung Russia ang kalaban na alam ng buong Europa na dapat labanan, gumagawa ang Ukraine ng blueprint at binibigyan ng oras ang mga kaalyado para maghanda. Tungkol kay Putin, ang kasunduan sa Stone Cloak ay patunay na bigo ang mga tangkang paghiwa-hiwalayin at takutin ang mga kaalyado ng Ukraine. Ito ang binigyang diin ni Burnham sa anunsyo ng kasunduan. Patuloy pa ring susubukan ng Russia na maghasik ng pagkakabaha-bahagi. Pinalakas pa nito ang lihim na digmaan
sa likod ng mga pangyayari bilang panibagong pagsubok na pigilan ang tulong para sa Ukraine. Naitala ang mga sabotahe sa teritoryo ng kaalyado, pati mga pagpasok ng drone at operasyon malapit sa mga underwater cable. Ginamit ang maling impormasyon at migrasyon bilang sandata para takutin ang mga bansa tulad ng UK upang itigil ang pagbibigay ng lisensya sa Ukraine na gumawa ng kagamitang nagpapahina sa Russia at nagpapalakas sa Ukraine. Hindi ito gumagana. Nakikikita ng mga kaalyado ng Ukraine ang lahat ng ito at alam nilang desperasyon ang dahilan sa lahat ng ginagawa ni Putin. Ang bagong sandata ng UK na parang kay Harry Potter ay dumating na sa Ukraine sa kabila ng mga tangka ng Russia na mang-akit at manakot. Hindi pa ito ang huli. Isasama rin ang Stone Cloak sa dumaraming armas na gawa ng Ukraine para ibalik ang Russia sa panahon ng bato. Isa sa mga sandatang iyon ay bagong dagdag sa labanan at nagdadala ito ng isang libro ng kaguluhan sa isang thermobaric na granada na nagdudulot ng matinding problema sa mga puwersa ng Russia. Gusto mo bang malaman pa? Panurin ang video namin kung saan detalyado naming tinalakay ang RGT 45 na 500 gramo na pocket thermobaric grenade. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa Military Show at pindutin ang notification bell para isa ka sa mga unang makapanood ng mga ulat namin tungkol sa mga pinakabagong sandata ng Ukraine. Salamat sa panonood!